So, discuss natin tong problem sa dynamics. No? Okay, so, during a test, a rocket travels upward at 75 meters per second. So, ibig sabihin, okay, yung 75 dito, okay, yan yung ating initial velocity, no? So, initial velocity natin. So, V initial is equal to 75 meter per second. And when it is 40 meter from the ground, its engine fails. Find the maximum height reached by the rocket and its speed just before it hits the ground. So let's say ito yung ground natin, no? Illustrate lang, ground yan. 40 feet from the ground daw, so nandito na yan. 40 meter. Dito yung rocket natin, so kunwari, ano lang, illustrate lang natin na pag ganyan. Rocket, illustration lang. No? Mag-travel siya ng initial velocity na upward lang, no? So, ibig sabihin, walang angle to. Okay, so ibig sabihin, upward lang, padiretso lang siya na ganyan, no? Sabihin, syempre, ta-travel yan, then babagsak yan. Something like that, no? Ayan, basta makapunta siya dyan. Okay, so ang velocity niyan is 75 meter per second. Kaya tanong is yung maximum height. So sabi natin ito yung maximum height natin na S. Okay, yan yung maximum. Ganyan, big illustration niya, no? So dito, ang pinaka-importante dito, no, sa mga ganitong rectilinear motion, mag-set ka muna ng reference na datum. Okay, baga pinaka-reference point mo. Usually, ang i-set mong reference dyan is yung kung saan siya kung saan yung dito, kung nasaan yung starting point ng object. Or pwede rin naman yung sa ground, no? Parehas na naman kasi pwede ka dito mag-start diyan kung nasaan yung object initially or pwede rin naman sa ground, no? Parehas na naman yun, no? Mhm. So, ikaw na yung mag-set niya, no? So, let's say dito tayo mag-reference sa sa kung nasaan yung object initially. Okay, so sabihin, dito yung gagawin nating reference point. Okay, so dito natin lagay. Ito yung ating reference point. Okay? Diyan tayo sa, okay, diyan ating reference point. So now, anong gagawin natin dito ng, consider yung kinematic equation, no? Kasi nga, alam naman tayo, acceleration due to gravity, constant naman yung acceleration natin. So, pwede natin gamitin yung kinematic equation. Ano na ba yung kinematic equation natin? Meron tayong V squared is equal to V initial squared plus 2G then S minus SO, no? Okay? Yan siya. So now, ano yung magiging ano natin dito? Take note, kapag nasa maximum height na yung ating object, kunwari ganyan, di ba? Nagka-travel siya pa ganyan. Na-reach na yung maximum height. Ano mapapansin dyan? Yung velocity dyan ay zero. Bakit? Kasi nga titigil sa dyan, it will change direction. Okay, so kumbaga, from upward siya dito, by going up, then, na-reach na yung maximum height, pababa na siya. So, ibig sabihin, from upward to downward, nag-change siya ng direction. Natin yung maximum height na doon. Okay, so whenever nag-change ng direction, yung velocity doon ay zero. Okay, so ibig sabihin, from this equation, pwede natin agad ma-cancel out to. Tama, kasi zero na to eh. At maximum height, no? Ganun siya, no? Pag na-reach na ng object yung maximum height, yung velocity niya doon ay zero. Okay? So yan, zero. So, rewrite na natin siya, zero is equal to, ano ito yung V initial natin, yung initial velocity na binigay, 75, then squared mo, plus 2. Kaya lang, take note, yung acceleration due to gravity natin dito ay negative yan, no? Negative 9.81. Okay? Whenever we are dealing sa mga ganitong object na yung nasa free fall, negative 9.81 yung ating acceleration due to gravity. Then yung ating S dyan, okay, take note, ito yung ating S, no? Kaya lang, saan ba tayo nag-reference? No? Ito kasi important dyan, no? Okay, yung reference point natin. Okay, dito kasi tayo nag-preference dito sa state, dito sa port na to, no? Okay? So, ano yung ating magiging S dyan? Hindi itong ano, no? Hindi itong buong to. Tama? Kasi nga, yung reference point natin is kung saan siya naggaling, no? So, sabihin yung consider lang natin na S dyan is ito lang. Okay, hanggang dyan lang sa starting ano natin, reference point. So, sabihin ko ito, 40 na to, yung buong to S, ano tong part na to? Yung hanggang dito. So, pwede ito masabi na S minus 40. Tama? S minus 40 kasi nga, 40 na tong nasa baba. So, 40, right? So, di ba, 40 to.
Yan. Diba? So, pag mo to, di ba? S minus 40 plus 40 S, which is yung total. O, yun yung ano dyan, no? Eh, same lang yan, no? So, sige, pakita natin. So, sabihin yung S mo dito is S minus 40. So, ano mo, S sub O mo. So, initially, zero siya. Bakit? Kasi dito ka na mismo nag-reference, eh. Okay, kung saan siya nanggagaling. Okay, initial point niya, diyan ka na nag-reference. So, yung SO mo dito, zero na. So, S minus 40 minus zero. So, ganyan na siya. Okay? Now, what if magbabago ba kapag ka dito tayo nag-reference sa ground? So, same lang naman siya, no? Sige, pakita natin. Kunwari, ang ginawa nating reference is dito sa ground, yung starting point natin. Di ba? So, ang magiging equation natin, copyahin ko lang din. Ganito siya. Okay? So, ano magiging S natin kung from the ground ka nag-start? So, yung magiging S mo na is yung total distance na yun, which is S. Tama? Then, minus, ano na yung magiging initial mo? 40. Same lang, di ba? Kasi nga, kung dito ka mag-reference sa ground, nasan ba initially yung object? Nandyan, which is 40 meter above. Kaya yung SO mo, kapag ka sa ground ka nag-reference, ay 40. Kasi same lang din dito, di ba? Kaya nga yan nga, ikaw yung mag-set ng reference point. Okay? Kasi pwede naman siya kahit saan eh. Okay? Pero usually, kung nasaan yung object initially. Okay? Kasi kapag doon ka nag-reference kung nasaan siya, zero na agad to, automatic. Okay? Kasi doon ka nag-reference sa kung nasaan yung object initially. So, yung S sub O mo dito, zero. So, parang 2GS na lang yan. Okay? So, ganun siya, no? Pero yun nga, pinakita ko rin na pwede ka rin naman sa ground, no? Basta yun nga, consistent lang. Okay, so sige, balik ko na. So, ito na yung gagamitin nating equation. So, yan, pwede mo na i-type yan sa ating calculus. Sige, wait lang. Type natin. Ayan. So, type mo na lang yan. So, 0, yan, alpha, then 75 squared, then minus 2 times 9.81. Okay? Then, minus 40. Then, shift, solve. Ayan, 326.697. Okay, 326.697 meters is equal to S. Ito na yung maximum height mo. Ayun, yeah, tama, maximum height. Yan na yun, no? Yan na yung S natin. Okay, yun na yung ating maximum height. Okay? So now, ayun na yung S natin, no? Maximum height. Ito na yung total. So now, nasagot natin yung first question. Maximum height. Then, ang tinatanong pa is yung speed just before it hits the ground. Okay, speed naman daw. No? So dito, pwede natin gamitin yung para makuha din yung speed. Ang gagamitin mo lang dyan. Ito naman, pwedeng, tawag mo dito. Magkano ulit tayo dito yung reference, ano? Sige, gawin ulit natin yung figure dito. Since tapos nakuha natin yung maximum height, di ba? Ito yung rocket natin, no? Ayan, travel siya ng pa-upward, pababa siya dyan. Yung speed daw, ibig sabihin, yung hinahanap dito yung final speed just before it hits the ground. Kasi nga, pag nag-hit niya na yung ground, zero na yung, yung speed niya kasi titigil na yun eh. Ang tatanong is before, no? Okay, so dito, siyempre kuha natin yung max height. Pwede ulit tayong mag-ano dito. Gagawa ka ulit kasi ng reference, eh, no? Pwede kasing from here to here, papunta dyan, no? O pwede rin naman kasi i-utilize mo yung fact na yung velocity dito ay zero, di ba? Okay. Sabihin, kung dito, ito ang gagamitin mo, kung maglagay natin ng letter, no? Kasi dito wala pa lang letter, no? Kung ito yung point A mo, point B, point C, no? Pwede ka naman mag-start nga from A to C, no? Kaya lang, pag ganito kasi ang mas madaling approach kasi dito, pwede ka rin mag-start from B to C, no? Kasi nga, alam mo na agad yung initial velocity sa B. Zero, tama. Okay, kapag ka nag-B to C ka, di ba? Kasi nga titigil ka dyan eh. Okay, so kumbaga ang consider mo naman dito is from B to C na motion ng natin, ng rocket, no? Kaya ganun siya, no? Diba? Okay, so pag kinonsider natin yan, di ba? Ano bang ano natin, yung speed ulit, di ba? So, pwede ulit natin ito gamitin, no? Ito lang ulit, di ba? Mm. So, we have, wait lang. Ayan, no? So,
Pwede naman from B to C, no? Kasi mas madali ito. Kasi nga, zero na yung initial velocity. Pero try din natin mamaya na A to C. Okay, tingnan natin kung tama yung sagot. So, from ganito, ito na ulit gagamitin natin, no? Na equation. Sige, tingnan natin. Okay. Ito, hinahanap natin yung B squared. Tama, yung B, no? Squared siya. Sabi ko nga, kung B to C ka, yung initial velocity mo dyan, zero. Tama. So, zero na to. Zero minus 2, negative kasi yung acceleration due to gravity. Then, ito nga lang, no, yung S mo dito, okay? Okay? Ito lang, take note natin dito, no? Gagawa ulit tayo ng reference, no? So, it's either kung dito ka mag-reference, okay, so para at least masanay na, ano, no? Masanay ka kung tuwing kailan mag-reference, o yung sa pag, ano, set ng reference point, kung ano yung mga mababago. Kung diyan ka mag-reference, ano yung magiging S mo? Negative na. Bakit? Kasi nga, nasa baba na siya ng reference point mo. Tama? Kasi dito mapapansin mo, yung reference natin, katulad nito, dito, sa kung nasan yung object, di ba? Tumaas siya, so positive lagi, S, no? Dito naman sa ground, ganun din. Pero kasi dito, kung mag-reference ka sa B, para at least malaman mo yung ano, no, pinagkakaiba-iba. Negative naman yung magiging S mo kasi nga, di ba, nasa baba na yung ano, kino-consider mo na distance, pababa na siya dun sa reference point mo. So actually, okay lang naman yun, no? Basta dapat alam mo kung kailan siya magiging positive o negative, no? Pag sa baba na siya ng reference point mo, negative na yung S mo. Kaya yung magiging S natin dito ay, ito, na-solve natin kasi A na rin naman yung height, di ba? Negative 326.697. Yung SO natin, zero. Bakit? Kasi nga, dito tayo nag-reference, di ba? So, wala naman tayong ano, initial height dyan. Kasi doon na mismo tayo nag-reference kung nasaan yung object. Ayun, yun yung kagandahan, no? Kaya ano ang advisable, mag-reference ka doon sa kung nasaan mismo yung object para yung SO mo dito, zero na. Okay? Pero yun, yung pinakita ko rin kanina na kahit na hindi doon sa, kahit katulad ito, kahit sa ground, di ba? Pwede rin. So yan, pag inano mo, type natin sa calc yan, V is equal to, sige, pakita natin sa group lang. Ayan, so V, so pag in-square root mo kasi yan, di ba? Negative, negative, by positive na yan. Eh. So 2 times 9.81. And times 326.697. Ayan, so 80.061. Ito na lang meter per second. Okay, yan ang sagot natin. So kapag ka from A to C naman, ganito naman yan. Same lang din yung makukuha mo dyan. Sige, tayo natin from A to C. Oh, A to C tayo. Okay, so ang pag A to C naman, ano yung may reference mo? Dito naman, no? Kung nasan yung object, para yung S sub O mo dun sa formula, zero na. Okay, so kung A to C, ang anong difference niya? Same lang yung makukuha natin dyan, pero anong mag-iiba na values? Ang mag-iiba, take note, kapag ka nasa A siya, hindi zero yung initial velocity dyan. May given tayo na 75. So yun yung difference niya. Kasi kung from B to C, zero yung initial velocity. Okay, so yun yung difference. Ito, hindi siya zero kasi 75 siya, yung given. Tama? Plus 2 times negative 9.81. Then, ano yung magiging S mo dyan? Oh, from A to C yan. Tama? So, dito tayo nag-reference. So, zero na yung ating S of O. Tama? Zero na to. Kasi nga dyan na tayo nag-reference mismo eh. Dun sa kung nasan yung bola. Then, ano yung S natin? Saan ba siya pupunta? Yung object. Dito, di ba? So, ano yung distance from here to here? Okay. Ito lang which is 40. Kaya lang, nasa baba siya ng reference. Take note nasa baba siya ng reference. Dito tayo nag-reference. Yung magiging final position, kasi S dito, di ba, final position, SO yung initial. Yung magiging S natin, final position ng object, nandito sa gram. Okay? So, that is negative 40 kasi nga nasa baba siya ng reference natin. Okay? So, iba to doon sa kaninang tanong, no? Kasi kaninang tanong, maximum height yan. So, nasa taas siya. Okay, dito yung ano natin kino-consider natin na S hanggang taas. Okay? So, dito, consider natin na S dito, yung negative 40 kasi nga nasa baba siya nung reference point natin. Kaya negative 40. No? V is equal to, so ganun lang din, di ba? Para naka V squared to, so square root mo lang to lahat. So, type natin sa calc yun. Ayan. So, again, square root mo yan. Then, 75 squared. Then, ito magiging plus lang. Bakit? Dalawang negative yan. Negative 9.81 and negative 40. So, magiging plus lang yan. 9.81 times 40. Ilan yan? 80.0. Mas parehas lang, di ba? Ganun lang siya.
1 meter per second. Di ba? Kasi mas same lang siya kung saan, kahit saan ka kahit anong point na i-consider mo from A, B, C, nilagyan ko lang ng point, no? Ayan. Basta dapat alam mo lang yung, set ka lang na reference. Kasi itong reference, datum yan, ikaw yung mag-set niyan eh. Okay, depende yan kung saan mo trip, no? Kahit saan naman eh, dito sa baba, dito kung nasaan yung object, doon sa maximum height. So, same lang yung makukuha ang sagot dyan. Okay, so yun lang, no? Sige, thank you.